pinag-usapan natin last week, di ba, yung kahalagahan ng panalangin. And nakita ho natin that's one way of, actually it's the way of unleashing God's power. Parang pinapakita ho natin yung, dito ho natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na parang, wow, hindi nakikita ng marami. But when you ask and when you pray, lalong naiyahayag at nai-experience ng tao. Kaya napaka-importante po ang panalangin. Na bago ako magpatuloy, gusto ko lang kayong kwentuhan. Itong batang to, kung naalala nyo to at kung alam nyo na itong kwento na to, isang gabi, about September, ito pong tatay niya, nabigyan ho siya ng ticket para manood po ng laro ng St. Louis Cardinals baseball game. Nakakaganda ano lang po, talagang tuwan-tuwa ho siya, syempre blessing yun eh. Tinawag niya yung kanyang 13-year-old na anak, pinuntahan niya talaga, sinundo niya, tapos excited sila, pumunta sila doon sa, what do you call this, sa game. At sabi niya, anak, umaasa ako makakakuha tayo ng bola. Yung souvenir man lang. So during the batting practices, talagang lumilipad yung mga bola. Saan makakuha tayo? Layo. Mamaya konti, yung tatay siguro, sa sobrang dami na nung sabi niya, sana may pumunta rito. Talagang meron pumunta talagang bola, talagang bumagsak sa harapan niya. So sobrang, kaya lang nagulat kasi parang siguro naalimpungatan. Hindi pa nagsisimula, nakatulog na agad. Parang ganun ba? So nagulat siya, sabi niya, bumagsak ka. Parang alam niya na kukunin niya kaya lang, tumalbog ulit, napunta sa iba. So hindi niya nakuha, sabi niya, sayang. Sabi niya, hindi na yan mauulit, ang hirap ng maulit yan. Kasi isipin niyo, talagang timing sa harapan niya. Dahil ito na, sabi niya, mami, ang kote, meron na naman lumipad, pero malayo, mga 25 feet away. Layo na. Sa kabilang, halos, bleacher na yun eh. Tapos ito na, tataka siya, yung mamang nakakuha, tinuturo yung anak niya, si Nathaniel. Tinuturo. Sabi niya, tinuturong ganyan. Sabi niya, bakit yung anak ko? Ang dami mga bata in between. Bakit yung anak ko? And true enough, dinala sa anak, binigay doon sa anak niya yung bola. Sobrang, sabi niya, ang swerte mo naman, bata ka. Sabi niya, nakakuha ka ng souvenir na bola. Talagang nakalagay pa, official Major League Baseball. Talagang tuwan-tuwa siya, sabi niya, mami, ang konti, binulong ng bata, naglalaro na eh. Sa sobrang saya, di ba? Binulong ng tata, sabi niya, Dad, alam niyo po ba, pinag-pray ko yan na makakuha ko ng bola. Nagkulat ho yung tatay. Alam nyo, akala natin pa nagpe-pray, parang malalaking bagay lang. Kahit simpleng bagay, minsan nahihingi natin sa tatay natin. Bakit? Kasi alam niya, yun ang makatutulong para lalong lumago ang ating pananampalataya sa Kanya. At upang tayo maging masaya, sabi niya, until now, you have not asked anything in my name. Ask that you may receive, that your joy may be made full. Di ba? Kaya marami hindi na-excite sa relationship nila sa Diyos. Kasi hindi naman sila humihingi eh. Kailan ho kayo talagang matinding humingi sa Panginoon Diyos? Alam niyo, kahit parking hinihingi sa Lord Sino nakaranas sa inyo na magpa-park na lang, humihingi pa kayo sa Lord? Di ba? Tapos after nyo umikot ng 10 beses, saka lang nagkaroon. Hindi, biro lang ako. Every time na nagbabiyahe po, kasi may turo ako, di ba? Every time na may pupuntahan ako, yan ang problema ko, parking. Lagi akong humihingi sa Diyos. As in, every time na babiyahe ako. And by the grace of God, lagi siyang nagpo-provide ng parking. Hindi pa siya nagbintis, miski minsan. Diba? Kasi maliit o malaking bagay, doesn't matter, pero alam mo, kasama mo si God. Yun ang amazing part dito. Kaya nga ho, ito po ay nagpapatunay, tuwing tayo nananalangin, nagpapakita ho talaga ng kapangyarihan ng Diyos, nagko-confirm ng ating relationship kay Jesus Christ, at hindi lang nagbibigay ito ng kaligayahan sa ating puso. As Christian, remember this, as Christian, inherent na ho sa atin ang mag-pray. Hindi pwede sabihin mong Christian ka na hindi ka nagpe-pray. Alam niyo bakit? Sabi ng Romans chapter 8 verse 15, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again. Madalas
lagi tayong natatakot, daming mga bagay na bumabagabag sa ating puso. Sabi niya, hindi mo kailangan manatili dyan. Wala ka na dyan. Sabi niya, but you have received a spirit of adoptions as sons, by which we cry out, Abba, Father. Can you imagine the Spirit itself, na binigay ng Diyos, the Spirit Himself, nasa atin, will cry out to God, Abba, Daddy, diba? Tatay. Amazing, no? At hindi lang yan, tingnan nyo, kinonfirm din ulit yan ni Paul sa Galatians. Sabi niya, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son. Ibinigay niya yung Espiritu ng kanyang anak. Napansin niyo po? Kanyang anak sa iyong mga puso. At umiiyak, Abba, Father. Talagang, Lord, talagang kayo po ito. Kaya nga ang panalangin, yan ang nagpapakita kung anong kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay. Pag tinatamad-tamad tayo sa panalangin, maaring may sakit, kung Christian ka, maaring may hindi magandang lakarin sa iyong buhay, o kaya naman talagang wala kang relasyon sa Panginoon Diyos. Kasi ang tatay, may relasyon na maayos sa tatay, ang anak, gustong-gusto niyang kausap ang tatay niya. Sino sa inyo, pag maayos ang kausap, maganda yung relasyon niyo ng tatay mo, na ayaw niyo siyang kausapin? Sa totoo lang, if you want to experience God's love, listen to this, kahit anong relationship, walang lalagong relationship nang walang pag-uusap. Naalala niyo ho, yung mga mag-asawa, yung bago mag-asawa yan, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, pag nag-uusap sa telepono, ang tagal. Tapos, ibaba mo na, ikaw na una. Hindi, ikaw na. Ikaw na nga. Hindi alam ko sino mag-aababa eh. Kasi sa sobrang anong damdamin ng isa't isa, ayaw na maunang magbaba. Kung maaari lang, huwag na nating ibaba. Di ba? Di ba? Paglipas ng panahon, yun ang problema. Nung asawa na, hindi na masyado nag-uusap. Dati ang mga pinagkikwentahan, lahat ng bagay, anything under the sun. Nung mag-asawa na, pinag-uusapan. Kailangan ng tuition fee ni baby na, anak natin, kailangan ng pagkain, kailangan. Sabi, ano ba? Wala na pang pag-uusapan. Lulo na ng puro. Kailangan. Wala ako niyan. Naintindihan nun ninyo? Tutuloy yung pagmamahalan na wala na yung init. Kasi hindi na nag-uusap eh. Kaya ganon din sa bagay ng Diyos. If you want to experience God's love, doon nasusukat yun. Sa prayer time lang natin, makikita na natin, nai-enjoy ba natin yung ating prayer time. Okay ba yan? Parang, hindi ka naniniwala, no? Kasi naalala ko lang, kahit kanina umaga, paggising ko, gusto ko pang matulog eh. Pero sabi ng Lord, usap tayo. Yes, Lord, sandali lang. Talagang bangon ka agad ako, nagilamos ako, pumasok ako sa aking prayer room, and I spent time alone with the Lord. Bakit? Kasi, sabi nga ho ni Samuel Chadwick, prayer is the acid test of devotion. Yan ang panukat kung bakit alam natin. So, balikan natin, inaaral natin ho. Though it is inherent for us to pray, we need to keep on growing in prayer. Kasi we don't know how to pray. Yan ang totoo. We don't know how to pray. And I praise God. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 26, the Holy Spirit will intercede for us for our weaknesses because we don't know how to pray. Kaya mayroong mga pagkakataon na when you pray, wala ka talagang alam na sasabihin. You just keep on groaning. Parang with words too deep to mention. Hindi mo masabi. Naalala ko nung last Wednesday when we were praying for our country, it came to a point in time nung nagpe-pray na ako, sabi ko, God, sobrang di ko na alam yung masasabi. Iyak na lang ako ng iyak sa Panginoon Diyos. But once after finishing, I sense God speaking, saying, son, I heard your prayer. I heard your prayer. But never lose heart. Nakuha niyo pa ibig sabihin? So, andun ho yung importansya ng pakikipag-usap na yon. And I pray na lahat tayo matuto sa ganyang panalangin. So, let's go back now. Sabi nga ng mga alagad, Lord, teach us to pray. And the Lord taught them how to pray. Sa Matthew chapter 6, kung babasahin ninyo, starting from verse 5, makita niyo doon yung mga kondisyones sa pinakita ng Diyos. At sabi niya, pray then in this way. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi sabi, ito ang inyong panalangin. Hindi, ganito kayo manalangin. Diba? Ibig sabihin, ito ay isang outline. Ito ay isang pattern na kailangan nyo sundin. Sabi niya, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano napansin niyo? Sa unang bahagi pa lang, naalala niyo action natin? Focus on God. Sabay-sabay tayo. Focus on God. Ulit tayo. Focus on God.
Oh, hindi ko nakita yung kamay mo eh. Ulit-ulit, isa pa. Focus on God. Yan. Basa yung kamay mo. Ayun, piliin mo, ayaw mo itaas. Ulit-ulit. Focus on God. Bakit natin inuulit yan? We need to be reminded that in prayer, hindi tayo ang sentro. Hindi yung ating pangangailangan, hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating sitwasyon, hindi yung ating paraan ng pagsasalita, hindi. Kundi nakafocus tayo kung sino si God. At ang ganda, sabi niya, tatay natin si Lord. Pinapaalala ka agad yung relationship natin. Parang the reason why I'm telling you this, kaya ito ay prayer ng mga disciples, followers si Jesus Christ. Meron silang ugnayan kay God. At dahil doon, sabi nga nun, they can call Him Father. Talagang hindi yan ginagamit sa Old Testament basta-basta. Dito, palagi tatawag niya Father. Parang ang Christianity is a relationship. Kaya nga mapapansin nyo, in the scripture, ang mga follower ni God, nakikipag-appeal pa sila minsan. Kasi pag walang relationship, basta sumunod ka, wala akong pakialam kung kaya mo o hindi. Hindi ganon. Sila Lord, baka pwede naman to. Lord, baka naman pwede. Mapapansin nyo, makikita mo yan kay Abraham, makikita mo kay Moses, nakikipag-appeal sila sa Panginoon Diyos. Kahit kay Lot, sabi niya, huwag mo akong padala dun, baka pwede lang dito. Kasi hindi ko na kaya hindi na aabutan na ako. And they can appeal and they can talk with the Lord. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon Diyos, submit to your husband, for example, para yung relationship niya, yung wife, hindi naman yan, sabit ka, sabi nga, sabit, hindi ganun. Relationship yan, kaya nga, mag-a-appeal ka rin as a wife, nag-a-appeal ka rin sa husband. Di ba? Meron niyang pakikipag-usap, meron niyang unawaan. Kaya ganun din sa bagay ng Diyos, our Father, and look at this, who is in heaven. Alam niyo, ang sarap nun, encouragement na yun, nagpe-pray ka, walang present, walang past, walang future, lahat present. Naintindihan ibig sabihin, for example, nanonood kayo ng paradang ganyan. Habang nandito, pag dumaan na dito, halimbawa sa Disneyland, pagdaan ni Snow White, yun ang present. Tama? Pero future pa lang sa kabila. Nakuha ninyo? Pero past na doon sa kabila. Nakalagpas na eh. Pero kung nandun ka sa taas, lahat yan present. Kasi para hindi nasusurprise si God. Kaya hindi siya nasusurprise sa mga ihilingin mo sa Kanya. Hindi siya natatakot. Kasi alam niya eh. Alam niya exactly. Kaya parang you're so confident that you can tell it to the Lord. And sabi niya, hallowed be your name. Wala kang katulad. Wala kang kaparehas. You are much better than anyone else. Layo-layo. Kaya if you feel that, paano maging tatay yan? Yung tatay ko, napaka-abusado nun. Huwag kang magalala. He is far, far much more than, more than your fathers. Di ba? Parang kahit anong sama niyan, layo niyan sa comparison sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Are you following? Now, yun yung sinasabi ng Panginoon, kaya your kingdom come. Lord, let you rule us. Not only that, yung literal na kingdom ng Diyos to come. Kaya nga sabi ng mga sa Acts chapter 1 verse 6, sabi na, Lord, is it at this time that you will bring back the kingdom to Israel or restore the kingdom to Israel, yung literal reigning ni Christ, that one day, minsan na-discourage tayo, ano nangyayari sa bansa natin? Lord, may your kingdom come. Kayo po mag-rule. I pray na dumating na kayo. You excited ka bang dumating si Lord? Yung maraming tao hindi excited pag narinig lang, darating na si Lord, darating na si Lord. Kinakabahan, natatakot. Hindi, dapat excited ka. Darating ng tatay natin. Excited ka ba pag dumarating tatay mo? Di ba? Hindi ka excited pag may nagawa kang hindi maganda. Nabasag mo yung laruan ng tatay mo. Yan, takot ka noon. Diyos, tago na tayo. Pero pagka alam mo naman na wala ka namang ayos naman kayo, excited ka, dyan na si Daddy, may pasalubong si Daddy. Tama? And sabi ni Lord, He will come back with His rewards. May pasalubong siya sa atin. Kaya exciting yan. Kaya sabi niya, kaya naman, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. But hindi yan ang ating focus kasi napag-aralan natin yan last week. Kung absent kayo, panoorin niyo yung last week message. Okay lang ba? Now, ito po yung karugtong. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation but deliver us from evil. Now, in some other manuscript, noong 1611, na kinuha nilang tinranslate na sa English, meron ito. But when they discovered earlier manuscripts, hindi na napansin itong karugtong na to. They don't know, kasama ba talaga yan o hindi. But
kaya naka-in parenthesis yan sa mga Bible natin. In other words, in the earlier reliable manuscripts, wala hindi ito masyado nakikita. To some other manuscript, meron. Okay po? Kaya kung iba tinanggal, hindi nila tinanggal yon. Niligay nila sa footnote just to tell us na they want to be responsible in their transcribing or translation. Okay? So, pero hindi naman masama na mag-end sa ganito kasi biblical din ito. You will find this also pag nagpe-pray sila David, nagpe-pray sa Old Testament. Okay? Binigyan ko lang ka ng guidance. Now, ano napansin nyo dito? Give us our daily bread. It has something to do with our physical needs. Nakuha niyo ba yun? No, tapos susunod dito, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. It has something to do with our mental, emotional, and social needs. Ba't ko sinabi? Kasi pag ikaw ay may ginawang di maganda, na-apekto ng isip mo, nagigilty, nagkakaroon ka ng guilt feelings eh. So yung isip mo, alam mo somehow there's a failure, tapos nagigilty, kasi yung thinking will affect your emotion, at minsan, meron ding affect yung forgiven our debtors, meron ding social issue. Napansin niyo po ba yan? Then, dito makita niyo naman, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. It has something to do with our spiritual walk. Andiyan pa kayo. Now, so napansin niyo, God is telling us, ibigay mo sa akin lahat ng concern mo as a human being. Grabe, no? Hindi ko ba pag-focus ng kay God, wala na tayong pakialam sa mga needs natin, hindi tayo makapag-express, Lord, kailangan ko to. Focus on God, wala kami makain, Lord. Hindi, sabi, wala akong pakialam sa kakainin mo. Basta, focus ka lang sa akin. Hindi ganun si God. Lord, bagsak na naman ako sa school. Dati na yan, pero focus ka sa... Nakuha ninyo? Parang, ang sabi ng Lord, concern ako dyan. Kaya, in short, God is concerned for our provision, God is concerned for our pardon, and God is concerned for our protection. He cares for us so much na pati ho yung bagay na yon, hindi sabing, kalimutan mo na yan. Hindi, kailangan mo yan, concern ko yan. Nagkakandidahan tayo? Kaya if we want to unleash God's power, surrender through prayer. Surrender your provision. Kasi yan ang nagkukos ng worry sa marami sa atin eh. Minsan, hindi na tayo masaya sa buhay, sa dami ang inaalala. Surrender mo kay God. Minsan yung problema, inaisip natin, yung sama ng loob, yung ating kasalanan, na burden tayo, hindi tayo makagalaw. Sabi, Lord, surrender mo sa akin yan. Di ba? Minsan, concern tayo, Lord, baka malaglag din naman ako, baka magkasala ako. Lord, laki na akong nalalaglag. Ibigay mo na rin sa akin yan. Surrender your needs to me. Are you following? So, focus on God. Para magising tayo kasi nakakatulog na iba sa inyo. Ulit. Focus on God, then focus on others. Now, bakit kamo? On our needs. Kaya laging others, laging us. Napansin niyo ba yun? And it is not just your personal need, it is the need of everyone. Kaya paalala ho sa atin ng Diyos, when we surrender through prayer, Lord, ito po yun. So let's start with provision. Ano sabi ulit? Give us this day our daily bread. Alam niyo, pag napansin ko to, no? Hindi sa pagda-judge sa mga katao. Pag nananalangin tayo, wala tayong confidence lumapit sa Diyos. Kahit sa paghingi, sana bigyan mo po kami ng ganito. Sana, Lord. Ano ibig sabihin ng sana? Baka sakali lang. Nakuha niyo pag sabihin? But look at this. Kung itong ating request ay nakaangkla na tatay natin siya, nakaangkla na ito ay kabanal-banalan niya, nakaangkla na ito'y kalooban niya, wala ka dapat takot humingi. Lord, give us this day. Lord, bigyan mo kami. Ang tapang na parang nagdidiman, bigyan mo kami. Kaya nakwento ko sa inyo, di ba, sa Korea, pag nagpe-pray, hindi sila nahiya. Panginoon, penging kotse. Biro mo, hindi sila nahiya. Ano yan, congregational prayer yan, ha? Bakit sila nahiya? Kung yan ay will ng Diyos, bakit may kakahiyang humingi ng kotse? Kung yun ang gagamitin mo para makapag-minister ka at maka-attend ka sa D-groups, bakit hindi mahihiya kang humingi ng kotse? Tapos, syempre, lalong hihingi ka ng malakas pagka, Lord, panggasolina pa. Di ba? Kasi, binigyan ka na ng kotse, wala kang panggas, yari ka. Hindi ka makakarating. Nakuha natin ibig sabihin, may tapang kang humingi. Lord, bigyan mo ako ng asawa. Ganyan. Hindi sila nahihiya. Kasi they're asking God with confidence because they're asking their Father. Marami sa atin, Panginoon, asawa. So, pag tinanong, anong prayer request mo? Hindi masabi,
partner. Pag-pray mo naman na may akong makatulong sa ministry, makatulong sa trabaho. Sabihin mo na yung totoo. Anong kailangan mo? Asawa. Iyang-iya. Kasi hindi ka sigurado eh. Will ba ni God dyan? Kaya when you ask in prayer, always ask in faith. Nakuha niyo, always find in Christ. Therefore I say to you, lahat ng bagay na hingin mo sa panalangin, humingi ka, maniwala ka, natanggap mo na yon. At iyan ay ipagkakalob sa'yo. Kasi doon mo naintindihan, kung naintindihan mo ng will na ng Diyos, wala kang takot hingin. Diba, pag will ng Diyos, wala. Kunyari, tatay ka, Lord, kailangan po ng anak ko ng pag-aaral. Lord, kailangan po ng anak ko ng pagkain. Masama bang hingin yon? Kasi if you don't give what your relatives or your family needs, you are worse than the unbeliever. Will ng Diyos yun kung alam mo yung salita ng Diyos. You can ask. Naalala ko, sabi ng asawa ko sa akin, Pa, sweetheart, kailangan na mag-enroll mga anak natin. Okay, enroll sila. Nung time na yun, hindi ko alam paano ko sila paaaralin. Wala ako, tatanggal ako sa ministry. Kasi sira ulo akong pastor eh. Baka magtaka, ano kaya sira ulo yan? Huwag ka mag-alala, lahat tayo sira ulo. Ayaw lang natin aminin. Marami tayong mga nagagawang bagay na hindi ka aya-aya. Kaya nga nagkataon, natanggalo ako. Kung gusto yung malaman yung detalye, saka na lang ha. Pero titiyakin ko kayo, hindi naman yung parang bagay na disqualification. Walang ganon. Okay? So basta yung kwento na yan, basta mahaba eh. Huwag natin pagsama ang maubos oras ko. So balikan tayo dito. So, di sabi ko, anong time na yun? Wala talaga. Sabi ko sa Lord, di sabi ng asawa ko, pero hindi ko papakita sa asawa ko. Ganun pa? Kailangan relax ka lang. Okay. Pasa ko sa prayer room ko. Anak mo itong mga to. Panginoon, ayoko silang sumpain nila ako na hindi sila makapag-aral. Lord, bigay niyo yung kanilang pang tuition fee. Tapos biglang naramdam, para mayroong bubulong pa. Bakit? Kailangan ba nila mag-graduate agad? Anong ibig sabihin, Lord? Matagalang aral to? Hihinto sila? Ganun ba yun? Sabi niya, hindi. Lord, anak mo ito eh. Lord, kailangan sila makatapos. And would you believe? Ang bait ng Diyos. Yung prayer na yun ha. Eto, hindi pa ako pastor din sa CCF. Guest lang ako noon. At saka, hindi pa ako talaga full time. Tapos nag-a-attend na ako. Biglang sabi ba naman? Sabi ni Pastor Peter bigla, Uy, you can use this table if you want, okay? Bukay ito. Mamaya konti, ito pa. Mamaya, kami. Nagpipreach na ako noon sa St. Francis. Pero hindi pa ako pastor. Tinawag ako. Sabi niya, I think you need this. Grabe! Envelope! Sabi, what's this, sir? Open it. Nako, pera! Pagbukas ko, iyak talaga. Sabi ko, takbo ka agad ako. Punta ako sa table, iyak ako. Kulang to. Hindi. Totoo naman eh. Talaga kulang eh. Sabi ko, kulang to. Hindi ito kakasya doon sa tatapat kong anak. Ano ka ba? Sabi niya, ba't ka ganyan? Relax ka lang. Ito na nga, binigyan natin ng pampauna. Kumbaga, para lang relax ka. Tapos, sige, Lord, thank you. Ay, mayroon akong imbitasyon magsalita sa isang company. Di punta na akong ganyan. Pagpunta akong ganyan, mayroon tumatakbo. Pastor Bong. Sabi niya, bakit po? Ako, dalawang buwan na kitang hinahanap. Ano po yun? Eto, pinabibigay ng Diyos. Totoo nga, cheque. Yung dated na 2 months ago. At alam niyo magkano? Nako, kasya na yung mag-enroll yung 4 kong anak. Amazing. Tapos, agad tanong ko sa Lord, ano yung una mong binigay? Ano ka ba? Pang school supplies, pang tithes. Ano pa problema mo? Binigay ko na in advance. God is able to give. When it is His will, be confident that God will answer your prayers. Nagkakaintindihan tayo. Basta alam niyo yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita at hiningi mo ayon sa kanyang kalooban, hindi kanya pababayaan. And amazing si God. And look at this. Kasi sabi niya, if you must ask in faith without any doubting, that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. Kaya, Lord, give us this day our daily bread. Now, ano pansin niyo pa? Yung us, our. Yung us and our, hindi selfish na desire. Hindi, Lord, bigyan mo ko to para mapatunayan ko sa mamang ito na ang kapal ng mukha niya, kaya ng Diyos ko to.
Walang ganun. It is us, our. Kasi our identity with the Lord is no longer as an individual, but as a body, isang katawan ni Kristo Jesus. Kaya nga sabi ng Lord, it's not just asking for your greed, but for your need. Kaya nga, give us this day our daily bread. Di ba? Nakakatuwang sabihin ng Panginoon Diyos na, kaya nga sabi sa Ephesians, kung napansinin nyo, yung mga nagnanakaw, wag na kayo magnakaw, magtrabaho na kayo, so that you can have something to share. Hindi sabi, magtrabaho na kayo nang may makain kayo. Hindi ganun. Para may maibahagi ka sa iba. Kasi yun ang nature ng Christianity. Nagkakandidihan. Kaya maraming tao hindi na ma-enjoy kahit anong bagay. Sobra silang self-centered. Nandito na sa service, iba pa iniisip. Ang ganda niya, oh. Sana mapansin niya ako. Diba? Minsan tingin pa ng tingin sa Facebook. Uy, may Bobby naman siya. May bago na naman siya sa sakyan. Mag-focus ka muna kay Lord. Then give us this day, Lord. Bigyan mo rin ako kung kinakailangan ko talaga. Kung hindi naman, bakit mo hihingin? Kaya, now, look at the word. Hindi lang basta this day, ha? Itong word na daily, epiosios, sabi niya ganun, give me the food that I need for the coming day. Itong term na yan na daily, hindi ginagamit yan sa mga ordinaryong literatura. Yan ay napaka-uncommonly used. Ito'y pangkaling salita. Ang ibig sabihin yan, Lord, bigyan mo yung pangangailangan ko ngayon, this day. Kaya nga, give us this day. Nakuha niyo ibig sabihin? Kumbaga, ang term na yan, ang tawag yan, shopping list. Amazing! Nagbibigay ka ba ng shopping list mo sa Diyos? Now, para magulat kayo, pag gumagawa ka ng listahan ng pangailangan ko, Lord, ito po yung utang ninyo na kailangan yung bayaran for this day, for this week, for this, Lord, ito po yun. Nagbibigay ka ng shopping list sa Diyos. Grabe, no? Kaya nga, give us, alam niyo, this day, pang umagang prayer yan eh. Kasi kung yan ay mag-pray mo sa gabi, bukas ka nakakain. Maghapon kang hindi kakain. Kaya prayer is your priority. Kaya Lord, give us this day our daily bread. Naalala ko tuloy, itong si Louis Redden, napakarungis na babae, pumunta sa grocery, tapos sabi niya, bumuha siya ng sabi niya, ng mga grocery items, dami-dami ganyan, sabi niya, pwede po bang utangin? Sabi nung may-ari, hoy, wala kaming pampautang dito. Wala kang credit card. Tapos bibili ka ng ganito. May sakit po ang aking asawa. Yung aking pong 7 anak. Hindi ko sila, talagang hirap na ako. Wala kaming makakain. Babayaran ko kayo. The moment na matanggap ko yung pera ko, babayaran ko kayo. Tapos, hindi, lumalis ka na rito. Talagang pinapalis siya. Narinig nung isang bumibili. Sabi niya, sige, ano ba mga kailangan mo? Mabuti pa, ilagay mo yung shopping list mo sa timbangan na yan. Tatapatan ko. Shopping list, ano ba na ibababa nun? For some reason, paglagay yung shopping list, bumagsak. Bumagsak nila sa isang side. Tapos, nilalagyan nila ng ng grocery items. Hindi bumabalanse. Hanggang sa umabot na ng $50 ang halaga. Hanggang pumantay, $50 na nabiling grocery. Ang dami nang nabili. Lahat ng kanyang pangangailangan. Tapos sabi, ano nangyari? Tapos, tinignan niya yung prayer list. Ang nakalagay doon, Lord, kayo na pong bahala sa lahat ng pangangailangan ko. Walang nakalagay na list, kundi pangangailangan ko. Di nakaalis na yung ali. Doon lang nalaman, nung may-ari ng grocery, na nasira yung kanyang timbangan. Pero grabe, si God yun. Biruin mo, para lang sagutin ang pangailangan nitong si Luis, kailangan pang sirain ng Lord yung timbangan? Kasi ang Diyos natin, totoo. Kwentuhan ko pa kayo si Gretchen, missionary. Gretchen B. Hindi si Bubuli. Eto, hindi rin si Barreto. Gretchen, missionary, wala na rin. Sabi ng Lord, anong gagawin ko? Pumunta ka sa grocery. Basta tiyakin mo, doon ka magbabayad sa lane 7. Lane 7 with instruction. Yan ang prayer, nakikipag-communicate. O di, ito na siya, namili na. Pumila na. Pagpilang ganun. Sabi ng cashier, kinlose ba naman? Sorry, I'll take my break. Kinlose! Lord, paano alis na ako? Hindi, diyan ka lang. Sabi, ma'am, lipat na po kayo sa bang lane. Matagal po ako. Ay, hintay na lang kita. Hintay. O sige, bumalik. 1 oras.
Pero nag-intay. At nung pinanse na, biglang in-announce, today is our 7th year anniversary. The one in lane 7, all your groceries are free. Grabe. Ang Diyos can really do beyond what we can think or even imagine. Pero kailan tayo talaga nagtiwala sa Diyos? Kaya nga sa Exodus 16, ganyan-ganyan ang instruction ng Diyos. Can you imagine 600,000 lalaki lang, mga Israelita coming from Egypt. Nasa wilderness sila. Kung ikaw si Moses, Lord, ano papakain ko dito? Ano papakain ko dito? Iba nga sa atin, ayaw na mag-anak eh. Wala akong papakain dito. Ilan lang anak mo? Isa lang eh. Nagkamumblema ka pa? Ito, 600,000 lalaki pa lang. Wala pa dyan yung babae. Wala pa dyan yung mga babies at mga bata. Siyempre, mga bata na binata, malakas kumain yan. Parang kaulang na lang, hindi sila nabubusog. Hindi lahat may marami. Diba? Ito pa, yung pang mga baby, at yung mga kahayupan na yan. Paano? Sabi ni Lord, ako magpapadala sa inyo. Araw-araw magpapalaglag ako ng tinapay. Basta, pupunta kayo, lalabas kayo araw-araw, gagather ninyo. Ngayon, on the 6th day, kunin nyo lang yung pang-araw nyo, ha? Tapos on the 6th day, wag na kayong dalawa na kunin ninyo. Para ikapitong araw, hindi na kayo kukuha. Yung iba, sobrang swapang. Kasi, yun ang sabi ni Lord, di ba? Everyday, yung portion mo lang, everyday. Then, I may test them. Kayo ako subukan. Sabi gano'n. Tapos pagdating yung 6th day, twice as much they gather. But they did not listen to Moses. Parang tayo, no? Hindi rin talaga tayo mahilig makinig sa Diyos eh. Minsan, pinipit natin gusto natin. Yung iba, unang araw, tinago. Tagang tinago, ayaw lang magtiwala. Ano nangyari? Inuungod. Kaya alam nyo, marami sa atin, tago tayo ng pagkain. Napansin nyo ba, kahit may refrigerator, inuuod. Ay, hindi ba inuuod? Nabubulok. Napansin nyo ba yan? Minsan tago. Ayaw natin i-share sa ibang tao, kaya give us. I-share natin sa ibang tao. Hindi naman natin kayang kainin lahat eh. Nung Pasko, ako lang box na apple. Sabi ko, Lord, magtatayo ba ako ng fruit stand? Ang dami nito. Pero alam mo, sabi Lord, hindi naman para sa'yo yan eh. Ipamigay mo. Ipakain mo pang may bisita ka. Minsan kahit bisita, ayaw mo pakainin ng apple. Diba? Ibahagi mo sa ibang tao. Tapos kakailanganin mo na yan sa fasting. Kasi mag-juice fast ka. True enough, nagamit ko sa fasting. Nintay niya yung sabihin, God knows. Pero ang mahalaga, huwag natin masyado itago. Nabubulok lang, sayang. Hello? Now, sabi niya, yung tinago, dinabulok. They gathered morning by morning, every man as much as he should eat. Grabe, no? Tapos ito pa, 6 days you shall gather it. But on the 7th day, the Sabbath, there will be none. Pahinga ka na. Gusto kita magpahinga. Talagang spend time with me. Then it came about on the 7th day that some of the people went out to the gather and they found none. Ano ba? Alam nyo, ang daling mag-judge, no? Pero ganun talaga tayo eh. Kaya nga sa atin, hindi tayo nagpapahinga minsan. Akala natin, hindi tayo nagpahinga, kikita tayo na mas marami. Hindi totoo yan. Gusto ng Diyos magpahinga tayo. Kahit mga nag-aaral, gusto ng Diyos nagpapahinga tayo. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, yung 7th day is a day of rest. Diba? 6 days you work. Hindi necessary Sabado, hindi, pwede yung Biyernes, pwede kung ano yung 7th day mo. Kasi on your 6th day magtatrabaho ka, on your 7th day, rest. Kunyari kami, 7th day namin, Monday, rest kami. At minsan, gusto namin, sige, trabaho pa rin. Pero sabi ng Lord, spend time with me. And alam nyo, naalala ko, na-experience ko to kasi nung nag-aaral ako, ang hirap ng buhay ko noon kasi nag-aaral ako, nagtitinda ako ng kung ano-ano, yung mga paninda ko, yung mga kakanin, ako nagluluto, putot kutsinta, ganyan. Lahat, kahit anong kakanin na sabihin mo, gagawin ko basta in-order mo. Okay? Eto na. Tapos, mayroon pa nagpapagawa ng portrait ng mukha. Nagdo-drawing din ako noon nung college ako. Nag-drawing ako kasi sabi ko, kasi sayang din lahat. Habang nag-aaral, dahil wala akong sariling, wala akong support from much. Walang support na gagaling enough, gagaling sa magulang ko. Ito na. Exam ko na the following day. Midterm. Ang hirap kasi scholar ako. So, kailangan ko i-maintain yung grade. Naintindihan nyo na yung sitwasyon. Tapos ito mga classmate ko, dahil gusto nang bumagsak ako, nagsi-orderan. Tsaka nagpagawa pa ng mukha. Yung mukha pa naman, ang hirap drawing.
Kasi medyo kakaiba. Di ba? Di, eto na. Ginagawa akong ganyan, no? Habang nagluluto, nagdo-drawing. Naku, ang hirap. Tapos ang mga si Lord, hindi ko na talaga kayang mag-aral. Pagod na po ako. Pero araw-araw nag-aaral ako. Baka ma-misinterpret ninyo ako. Noong time na yun, Lord, di ko na kayang mag-review. Mag-aaral pa po. Antok na ako. Sabi, Lord, ano ka ba? Magpahinga ka. It is in vain for you to rise up early and wake up late. For God gives to His beloved even in their sleep. Hindi ko sabi matulog ka ngayon, ha? Mamaya. Alam niyo, sinabi ni Lord yun, Lord, thank you. Natulog na ako. Hindi ko na winori yung hindi ko na winori yung exam. Ang inisip ko, Lord, kaya na tulog na ako. Sinabi mo Alam niyo, habang natutulog ako, nanaginip ako. Nagle-lecture yung teacher. Talagang sobrang linaw nung panaginip. Pagdating ko ng exam, yung ni-lecture, yun ang exam. Grabe, may cheating kami ni Lord. Pero na-review ko na perfect yung exam. Pero sabi ng teacher, Patakas, ang talino mo Kala ko wala kang alam. Kasi mukha na may tsura ko talaga wala kang alam, di ba? Pero total na wala ako alam. Talaga si Lord lang nakatulong sa akin. Tapos nung na-perfect yung exam, sabi niya, ibang klase ka. Alam niyo yung grade ko sa subject na yon? 1, as in 100. Hanggang huli. Kakatulog lang. Ang punto ko, God wants us to rest. God wants us to enjoy Him. Alam niyo ba, minsan, aburido na tayo, hindi na tayo ma-enjoy ang buhay. Dahil lagi tayong worry. Aburido tayo sa buhay. Nakalimutan natin that we are to be dependent on God. Surrender your needs to the Lord. Are you following? Surrender your needs to the Lord. Kaya nga, see, the Lord has given you the Sabbath. Therefore, He gives you bread for 2 days on the 6th day, so the people rested on the 7th day. Pahinga na kayo. Ano sinasabi ng Diyos? Sa Deuteronomy, sabi na, alam niyo ba kung bakit ko sinasabi yan? Kasi kaya ko kayo ganyan tinuturing para maintindihan nyo that man does not live by bread alone, but lives by everything that proceeds out of the mouth of God. You listen to God's instruction. When you pray, you commune with God and God gives you instruction. Kaya nga, if you abide in me, my words abide in you. Ask whatever you wish, it shall be given you. Magkasama lagi yan. Word of God at yung prayer. Kaya parang dalawang pakpak ng ibon yan. Ano mas importante? Word o prayer? Subukan mong tanggalin isang pakpak ng ibon. Ganyan lumipat. Hindi makakagat yan. Iikot lang yan. Di ba? Kaya importante pareho yan. You pray according to His word. Sabi niya, ask whatever you wish. Can you imagine? And it shall be given you. Amazing si God. Kasabi rin ni Lord, gusto ko rin paalala sa inyo, na kapag kayo kumain na, nasasatisfy na, and talagang maganda na yung mga tahanan ninyo, gusto kong paalala sa inyo na huwag kayo maging mayabang. Sabi niya, become proud and you will forget the Lord your God. Sabi sa halip, sabi niya, otherwise, but you shall remember that the Lord your God, it is He who is giving you power to make wealth. Kaya iba hindi na humihingi kasi ang dami naman But they miss the opportunity to see the Lord working in their lives. They miss the opportunity to see yung goodness and love ni God para sa Kanya. Sayang. Kaya God is telling us, ask. Are you following? Ask. Kaya sabi niya, yung yaman mo, I can take that away from you at any moment. Naalala si Job, in one day, everything he lost. He lost everything. In one day. Hindi dahil mayabang si Job, but one thing for sure, ibig sabihin, yung bagay na yan, yung kakayanan mong kumita, kakayanan mo ma-inspira, yung pagtitiwala mo sa Diyos, by surrendering, the Lord will teach you how to earn. Di ba? Kaya magtataka ka, Lord, ba't ako hindi kumikita? Spend time with God, then He will receive wisdom. Sabi ng Panginoon Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Then you will be careful to do everything written in it. Anong karunod? Then your way will become prosperous and have good success. Nabibigyan ka ng wisdom. Na, hindi ka basta-basta, mayroon na nag-text sa'yo, mag-deposito ka, kikita ka ng malaking malaki. Hindi ka naman niniwala, ay, scam. Di ba? Bigay mo dito yung investment mo. Kasi kikita ka. Binigyan na ako ng una. Ay, scam. Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. Wag. Walang madali ang kita. Basta hinay-hinay. Basta kanunay. Naintindihan yung sabihin? Di baling dahan-dahan. Basta tuloy-tuloy.
Hindi ka nagmamadali. Nagkakaintindihan tayo. Kaya, ano sinasabi ng Lord? Ayaw kitang mag-worry. Do not worry. Ano yung kakainin ko? Ano inumin ko? Ano susutin ko? Sabi niya, Gentiles, those who do not know God, they eagerly seek all these things. But your Heavenly Father, yung tatay mo, alam mong kailangan mo ito. Ba't kailangan ko pang humingi? Para makita mo, eksakto nag-uusap kayo ng Diyos. Kasi you asked and I give you exactly what you asked. Nagkakaintindihan? Yan sabi ng Lord, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. You focus on my will. Focus on what I want you to accomplish. Puprovide ko yan. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Sarap naman. Let me end by this, sa part na to. Our God, if you seek His kingdom, itong mundo na to, mayroong unseen kingdom. May visible kingdom, unseen kingdom. And God provides in a way na hindi maintindihan ng tao. Naalala niyo si Elijah? Taggutom. Kaya kahit ang taggutom, ang Diyos kaya magpakain. Pinapunta sa saan? Doon, sa brooks ng Cherith. Sino nagpakain sa kanya? Si Lord. Pinadalan siya ng alin? Ng raven. Papakainin siya ng tinapay at karne. Biro nyo, araw at gabi. Sosyal, taggutom, tinapay at karne. Tayo nga, magtsatsaga na lang tayo sa talbos ng kamote. Kasi yun na lang, taggutom, talbos kamote na lang. O kaya sa luyot para madulas-dulas. Kasi mahirap lunukin eh. Pero iba, pag madulas, ay, kadiri, ang dulas. Parang, yun. Hindi nga sabi. Pero eto, sosyal. Tinapay at karne. Di ba? Parang hamburger. Para pa siyang, grabe si Lord, no? Mag-provide. Kaya tuloy naalala ko, si John Brents, kaibigan ni Martin Luther, inatake siya nung emperor ng China, ng Espanya noon time na yon. Nako, lagi siyang attempt na i-assassinate. Isang araw, pinatpinta na siya ng cavalrymen. Hindi niya agad nalaman, nakakagrab lang siya ng tinapay at saka inumin. Nagtago na siya. Yun lang tinaga niya. Ubus agad yung tinapay, unang araw pa lang. Sabi niya, Lord, how can I survive this? Andun yung mga cavalrymen. Alam mo ginawa ng Diyos? Araw-araw, pupunta may manok na darating. Mangingitlog ba naman? Doon sa kanyang tapat. Di yun ang kinakain niya, itlog. Hindi niya na nilalaga, ha? Kasi wala nang panahon maglaga nun, masusunog yung bahay. Nagtatago lang siya sa silong. Di yun, kain siya. Nung ika-15 araw, yung manok hindi na bumating. Hindi na dumating. Lord, ba't wala na yung manok? Biglang nagsisigawan ng mga tao, wala na yung cavalrymen! Kaya pala hindi na nag-provide, wala na. Umalis na sila, hindi mo na kailangan yung manok. Tapos ganun din yung naranasan ni John Craig. Si John Craig nakakatawa. Tumakas sa panahon ng Inquisition. Papatayin eh. Tumakas, nakatakas. Ngayon, para makapunta siya sa ibang bayo, wala siyang pera. May lumapit na aso. Lapit na ganyan, no? Tapos lapit na naman. Tapos iniwan yung pitaka. May subo-subo pitaka. Nung tinignan niya yung pitaka, punong-puno ng pera. Enough for his escape. Grabe, no? Tulog ka pa? Sayang, ang dami mo na may sa kwento. si Robert Bruce. Eto, malupit. Nung talala niya, ng Scotland. Di ba? Hinahabol siya ng persecutor niya. Tapos nakita siya ng kuweba, pumasok. Bigla ba namang merong, nag-pray siya, Lord, iligtas mo ako rito para manawa. Tapos bigla ba namang may spider, nag-create ng web. Kaya pagdating ng kanyang pursuer, sabi niya, imposible pumasok siya dito. May web, hindi nasira. Kasi kung pumasok, sira yan. Hindi niya alam, ang bilis nung spider. God is able to provide all our needs. Yan ang ating Diyos. Bakit hindi siya nagpo-provide minsan? Alam mo bakit? Alam niyo bakit minsan hindi siya nagpo-provide on time? Minsan, kaya hindi ka na binibigyan, palagay ko mamamatay ka na. Hindi mo nakakailanganin. Ganun ba yun? O kaya naman, baka naman pig pen moment mo yan. Naalala mo yung prodigal son? Sa tigas ang ulo, kinakain yung pagkain ng baboy, gutom na gutom. Kasi tigas ang ulo mo eh. Kaya kailangan mo manumbalik sa Diyos para tumawag ka ulit sa Kanya. O baka naman irresponsible ka, yung hindi ka nagtatrabaho. Kaya sabi ng Lord, yung hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Irresponsible eh. At sabi ng Lord, yung maaari training sa atin yan, training.
Para matrain tayo to become better. Katulad sabi sa James chapter 1. O kaya naman, napaka-selfish natin. Kaya tinuturuan tayo ng Lord. Kaya hindi ka muna nagbibigay. Nakuha nyo? Pero ang maganda rito, God provides. Are you following? So, punta tayo sa pardon. Ang sabi ulit? Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Kala ko ba pagka tayo nasa Panginoon na pinatawad niya na tayo, ba't hihingin na naman tayong tawad? Di ba? Maraming nagtuturo ngayon na hindi mo na kailangan hingin ng tawad. Pinatawad ka na eh. Alam nyo, itong hindi na naintindihan. Sa ating pagkatao, for some reason, we have this mental and emotional need. Pag nagigilty tayo sa isang bagay, minsan kailangan mo sabihin eh. Kailangan mo sabihin para ma-release. Para ma-release. At saka, hindi rin na naintindihan, dalawang uri ng forgiveness sa Bible. Yung tinatawag na judicial forgiveness. Kasi sa Panginoon Diyos, we are judicially indebted to God. For the wages of sin is death. Naintindihan niyo pag sabihin? May utang tayo, legally, sa Panginoon Diyos, dahil we did not follow the law, patay tayo. But God has forgiven us. Kaya there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Are you following? Pero, relationally, yan ay nangyayari. Kahit na kayo mag-asawa, kayo tanggap nyo na isa't isa eh. Legally, you're married. Pero pag nagkatampuhan kayo, nagkakaroon kayo ng paghihiwalayan ng emotional separation. Kaya nga mapapansin mo, pag mag-sweet yan, nagbubulungan. Dahil nagkakarinigan ng puso nila sobrang lapit. Pero pag magkagalit, sigawan. Kasi malayo na ang puso nila sa isa't isa. Napansin nyo ba yun? Kaya pag nagsisigawan na kayo mag-asawa, dalawa lang dahilan. Either bingi ka na, hindi mo na marinig. O kaya, malayo na ang puso mo sa asawa mo. Di ba? Nakuha ninyo? Parang ayaw kayo maniwala, no? So, yun na nisasabi ng Diyos. Kaya, forgive us, Lord. Kailangan ko po yan. I-release mo sa Panginoon Diyos. Would you believe, marami sa atin dito, feeling natin, Lord, anak niyo ba talaga ako? Kasi just for us to put this in prayer, parang inaasabi ng Lord, I'm not expecting you to be perfect 100%. I know you will stumble and I do not get surprised. Hindi ako nasusurpresa pag nadapa ka. Di ba? Alam ko mangyayari pero binigyan kita ng venue. Balik ka anak. Tayo ka. Kaya minsan sabi, Lord, anak mo ba talaga ako? Parang hindi mo ako anak, Lord. Kasi lagi ako nadadapa eh. Di ba? But kahit naman anak ko nadadapa din eh. Ako nga, matanda na, dadadapa pa eh. Nakuha nyo? Pero si God, siyempre hindi. Now, isang beses, ganun din ang tanong. Sabi nung Christian ba talaga ako? Sabi nung mama, alam mo, itong aso ko, ang bait. Lahat na sabihin ko, sinusunod. Ang bait-bait ang aso ko. Pero itong anak ko, ang kulit, mabait din, pero ang kulit. Minsan, iniiwan yung pinagkainan. Ang daming mess na iniiwan. Napaka-messy ng batang ito. Pero, mabait din. Ang sabi niya, pero alam mo, itong aso ko kahit anong bait, hindi siya magmamana ng kaharian ko. Itong anak ko, siya ang tagapagmana na aking kaharian. Alam mo mga kapatid, minsan may isip mo, parang Lord, messy ko naman. Huwag kang magalala. Kung ikay talaga sa Panginoon Diyos, you will sin less. You're not sinless, but sin less. Are you following? Less and less. Kasi as you forgive, ayaw mo naman balikan lahat yan eh. Kaya as you ask for forgiveness, the Lord forgives you. Yan ang pangako ng Lord. The Lord forgives you. Ang bait ng Diyos, because of the grace of God. Kaya nga sabi ng Bible, if you confess your sin, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Are you following? No, sabi niya, pero sabi ng Lord, hindi ibig sabihin na ikaw hindi ka sa pamilya ko. Kasi ang nagsusulat niyan, si John the Beloved. If we, sama siya. Christian, sama siya. And sabi niya, my little children. Kaya inulit pa, my little children. I'm writing these things to you so that you may not sin. And Lord, papatawarin mo na ako, ba't hindi pa ako magkakasala? No. Para tumigil ka nga eh. Kasi kung ikaw, halimbawa, yung katabi mo, nakatulog, at sasabihin ko, wala ka ng kapatawaran. Ikaw ay mamamatay. Ikaw ay, masisilya elektrika. Halimbawa lang, sisindihan ko yung kuryente dyan sa upuan mo. And you'll be dead. Wala nang kapatawaran. Wala na. Ganon. Papatayin ko na lang lahat ng tao dito. Tama, mali. Wala na palang kapatawaran eh. But the mere fact na may kapatawaran, you can start all over again. Are you following? Kaya sabi ng Lord,
Sinasabi ko siya para tumigil ka na sa pagkakasala. Pero if anyone sins, na hindi mo napigilan, nakasala ka pa rin out of your weakness. We have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for our sins, but also of those of the whole world. Ano sinasabi niya? Si Jesus mismo magtatanggol. Pa, bayad ko na po. Pa, namatay na po ako para sa Kanya. Kaya He is faithful and righteous. Karapat dapat na patawarin ka ng Panginoon. Yan ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya, ang bait ng Panginoon. At mapansin niyo ba rin na humingi tayo ng tawad, nauna pa yung give us this day. Bakit di ba madalas pag tayo nagpe-pray, una ka agad, hingi ng tawad eh. Lord, patawarin niyo ako talaga, wala ako karapatan lumapit sa'yo. Kasi nakafocus tayo lagi sa sarili natin. Mag-focus tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kaya pansin niyo paglapit natin sa Diyos, minsan akala natin okay tayo, wala tayong kasalanan. Minsan okay tayo. Pero ang totoo niyan, i-reveal ng Diyos the moment we are in the presence of God, bigla mo na makikita, patay ang labo ko pala. Ganyan-ganyan ang karanasan ni Isaiah. Nung makita si Lord, propeta ito. Bigla na sabi niya, woe is me! Sira na ako, kawawa naman ako, for I am ruined, because I am a man of unclean lips. What? Unclean lips? Prophet of God, declaring judgment to God's people. Biglang, nung nakita niya kabanalan ng Diyos, ako rin pala, masama rin ako, ang dumi ko, grabe. Tapos sabi niya, kaya, tapos hindi lang yun, kasama ko mga tao. Sino mga kasama niya madalas? Mga propeta rin. I live a people of unclean lips. Are you following? Yung pinakalakas mo na, minsan hina mo pa. Kaya alam niyo, minsan akala natin, bait natin eh. Pero sabi nga, may mga kasalanan hindi tayo nagagawa. Mabait ako, murder, lying, rape, adultery, stealing, swindling, pornography, drunkenness. Hindi ko ginagawa yan. Hindi ko na iba dyan. Di ba? Pero, kasapangan, paningismis. Anong chismis? Yung kinento mong isang bagay na hindi naman concern yung tao na kinikwentuhan mo. Galit. Hindi mo control na yung temperament. Pagmumura. Paghuhusga na ibang tao. Pagiging critical sa kalang espiritu na lahat lang mali tinitingnan mo. Hindi ka nagpapatawad. Hindi mo tinutupad ang usapan ninyo. Sabi mo, aatin ka ng D-group, di ka mamatin. Di ba? Minsan sabi mo, darating ka na alas 3, dahil service alas 3, dumating ka 3 minutes before 5. Hindi ka sumusunod sa usapan. Di ba? Divisiveness, dahil ka nag-iisip, nagiging cause ng pag-iwai-walay at pag-away-away. Unloving, materialistic, hindi ka nakikipag-ayos, pride, selfishness. Hindi natin pinapansin. Kasalanan yan. Ayaw ni Lord yan. Nakita niya sa Galatians chapter 5, verse 17, 18, 19, 20, 21. 20 lang. Nakuha ninyo? Tama pala, 21, kasama. Naintindihan ninyo? Kasama yan. Sino sa inyo ang mayroong ganitong kasalanan? Be honest. Pakitas ang kamay. Pakitas. Ako din, kasama. Kaya nagtataas din ng kamay. Sobra ka naman, dalawang kamay ka. Humble. Sa totoo lang lahat tayo. Kaya when we come to God, God will reveal to us what's wrong with us. Kaya nga, ang bait ng Lord, I tell you. Tingnan nyo yung careless words lang. Sabi niya, people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Minsan dami natin sinasabi, maraming mga daldalero at daldalera, tulad ko. Nakaw, hindi tayo makakawala sa kasalanan. Ang dami lang nasasabi na hindi naman dapat. Minsan, pag preach ka na lang, nagkakasala ka pa. Dahil sa daldal. Hello? Kaya when you come to God, Lord, buti na lang, tatay kita. Kilala mo ako. Kaya humingi akong tawad. At dahan-dahan, itinutuwid ng Diyos. Inaayos niya dahan-dahan. Kasi you're becoming aware of your sinfulness. Nagkakanindihan tayo. Kaya ang bait ng Diyos. Now, ang ganda lang, hindi natapos doon. Ano kasunod niya? As we forgive our debtors. Now, look at this. For if you forgive others for their transgressions, your heavenly Father will also forgive you. Kasama yan sa prayer, But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Ano ibig sabihin nun? Lord, kala ko ba pinatawad mo ako because of Jesus? Kanya lamang, I'm telling you this, kung talagang tinanggap mo yung forgiveness God by my grace, then you must be also willing to forgive others. Pero pag hindi mo tinanggap, hindi ka magpapatawad ng iba. Yung pagpapatawad sa iba, pag hindi ka nagpatawad, bitter ka, tuwing makikita mo, kaya may kakausapin ka, naiinis ka na kagad, naiirita ka na kagad, alam mo na may bitterness ka. Hello? Yung iba, wala pa silang ginagawa, mukha pa lang nila, bitter ka na.
itong mukha na to, masama to, hindi to totoo. Minsan ganun eh. Alam nyo, sinabi ng Lord, ayaw ng Lord yan. Nakuha ninyo? Ayaw ng Lord yan. Kaya sabi ng Lord, ibig sabihin, hindi ka nagpapatawad. Kasi sabi ng Lord, hindi rin kita pinapatawad. Ha? Akala ko ba based on grace? Yes. If you understand the grace of God, after seeing yung sin natin, and God forgave us, how dare we not to forgive others? Pag-isipan niyo. Hello? Parang, ang laking disconnect. Kaya sabi, para maintindihan ninyo yan, yung to forgive and be forgiven, lagi nakalink yan. It cannot be separated. Divine forgiveness and human forgiveness are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Nagkakaintindihan po. Now, kaya si Jesus, nagkwento niyan eh. Kasi si Peter, sabi, Lord, gaano ba ilang beses ba magpatawad? 7 times? Sabi kasi doon, 3 times lang sa Roman citizenship. 3 times lang. Kasi pag abusuhin ka na. Kasi sabi ni Peter, Lord, 7 times? Dinoble pa, plus 1. Social 7 times? Sabi ni Lord, no, 70 times 7. Ilan na yun? 490. Magbibilang ka pa ba? Oy, 469 na yan. Magbibilang ka pa ba? It's one way of saying, walang bilangan. Talagang, you never to give up forgiving. Kaya kinento niya yung kingdom. Itong kingdom na to, mayroon nagkautang 10,000 talents. Hindi ko didetalyahin na to kasi lang to, illustration na sa atin. 10,000 talents. In other words, about 6 billion dollars, ganyan. And was brought to him. But since he did not have, 60 billion. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold, along with his wife, children, and all that he had, the payment to be made. Thus the slave fell to the ground, nagmakaawa. Lord, wag po, maawa kayo sa akin. Have patience with me and I will repay you everything. And the Lord of that slave felt compassion, naawa. Sabi niya, released him, forgave him the debt. Sige na, pinatatawad na kita, nire-release na kita. But the slave went out and found the one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. Pag 100 denarii, maliit lang yan. Para maintindihan yung yan, sabi niya, tapos mamaya, papakita ko sa inyo yung computation. Tapos sabi niya, sinakal! Bayaran mo ko! Hindi mo, sabi niya. Tapos sabi niya, nagmamakaawa, pero hindi niya pinakinggan. Sa madali salita, pinakulong. Pinakulong. Ang isang denarii, 600 pesos lang. Can you imagine? 600 pesos lang. Ang talent, 3,600. So kung 10,000 yan, 36 billion pala. Mali ang computation. 36 billion. Ang laki ng utang. Tapos kumpara sa 600 na utang, ano ba naman yun? Pabayaan mo na. Tama po? Nako, hindi ho pinatawad. Sabi kaya, nagalit siya. Tinatawag. Sinumbong sa kanya eh. Pinatawad kita sa lahat ng utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Tapos hindi mo man lang binigyan ng awain kasama mo. Sabi niya, ganun din. Nung hihingi siya, grabe, ba't mo ginawa yan? Sabi ng Lord, look at this. And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers. He should repay all that was owed him. My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Pag-isipan ninyo. Meron po ba kayong taong kinasasamaan ng loob? Na minsan, pag nakikita nyo pa lang, barinig nyo pa lang yung pangalan, kumukulo na yung dugo ninyo eh. Tapos, maglalabasan yung mga tutulin ninyo sa init. Parang agad-agad naapektuhan na kayo. Yun lang, marinig nyo pa lang, tabihan lang kayo, naapektuhan. Alam nyo, ayaw ng Diyos. Nakuha natin. And God is saying, kaya tayo natutorture eh. Kung talagang anak tayo ng Diyos, magpapatawad tayo. Imposibleng hindi. Dahil bakit alam natin, it will affect us. Kaya friends, yung pagpapatawad, ang totoo niyan, it is something, it is a choice. Pipiliin mo yun. Hindi yan based sa feelings. Kahit di mo nararamdaman, gagawin mo pa rin kasi sinabi ng Diyos. Ito, based sa forgiveness ni Jesus Christ. Hindi doon sa, hindi, unfair kasi eh. Walang ganun. Inuutos siya ng Lord, hindi yan suggestion. Kasi niya forgive. Sabi niya, supernatural yan. Hindi mo kaya yan on your own. Hindi yan kasi natural. It's unconditional. Walang kondisyon. Kaya para maintindihan niyo, it's like unilateral or transactional. Pag unilateral, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Pag transactional, kasi yun kahit walang relationship, okay lang. But because we Christians, mayroong relationship, we are willing to forgive transactionally para magkaroon ng maayos na relationship.
Nagkakaintindihan. And it's supernatural. Para maintindihan natin sa totoong buhay, makakarinig tayo ng patotoo mula sa ating kapatid na si Ken Karage para po makita natin how the Lord moved in a supernatural way for him to forgive. Pakinggan po natin. Amazing grace, mercy, and forgiveness. God bless. Praise God. Wow. Kaya nga ho itong mabilin po ng Panginoon Diyos sa atin. Sabi ng Lord, therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them. Kaya nga naman, whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive your transgressions. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. Kaya minsan, hindi natin matanggap yung hinihingi natin sa Diyos kasi hindi tayo marunong magpatawad eh. Kaya kapatid, ito yung kapag papatawad, hindi yung, hindi pinatawad ko na siya, ayoko lang siyang makita, ayoko lang siyang makasama, ayoko lang siyang makasabay sa trabaho o sa ministry. Hindi, ang totoong kapag papatawad, talagang parang you're speaking terms. You're in speaking terms. Ayos kayo, tutuloy kayo sa trabaho, kaya minsan nahihinder yung trabaho dahil sa samaan ng loob. Wala nang judgment. Binigay mo na yun kay God, kaya surrender yung samaan ng loob. Are you following? Okay pa tayo? Pakikalabit mo yung katabi mo, may kasamaan ka ba ng loob? Ayan, wag mo lang ilabas. Pero patawarin natin. Are you following? Now, finally, protection. Ano sinasabi ng Lord? Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now, si Lord ba nagli-lead sa atin sa temptation? Obviously not. Hindi siya magli-lead sa temptation. But sometimes He will allow. Sometimes He will allow. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, Lord, pero tayo as we pray, Lord, lead us not into temptation. What does He mean? Parang ganito yan. Para maintindihan natin, una-una, He is not being tempted. Kaya sabi niya, God cannot be tempted by evil. He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Ngayon, kaya pag nagpe-pray tayo, somehow, si Satan, hindi yan magte-tempt without asking for permission. Okay ba yan? Ngayon, kung alam naman natin that we are prone to be tempted, kasi nga, kaya forgive us. Serious yun, masakit yun, hindi nakakatuwa yun. Kaya nga, Lord, wag mo na po akong paitulot na malaglag ulit. Are you following? Wag na po, kaya lead me natin to temptation. Kumbaga, Lord, alam mo yung kapasidad ko. Wag mo akong payagan pag di ko kaya. Lead me natin to temptation. Yung sinasabi ng Lord, can you imagine, si Job, bago siya galawin ni Satan, nagpaalam muna. Kung nasiguro ko si Job, Lord, wag niyo naman pong payagan. Baka hindi pinayagan ni Lord eh. Pero sama, may mga tao kasi sa atin ay yayabang. Minsan mag-pray tayo eh. Lord, kahit anong problema, kaya ko yan. Kahit anong tukso, kaya ko yan. Tapos dati ka na, sunod-sunod. Kung dumating pa naman yung problema, sabay-sabay yan, magkakabarkada yan ha. At minsan, natutuwa sila sa iyo at ayaw nilang umalis. Pero sa totoo lang, you ask God, be humble enough, Lord. Huwag niyo naman pong payagan, no? And I thank God, kung sakaling payagan niya, sabi niya, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God, in His faithfulness, He will not let you be tempted beyond your strengths. And the temptation itself will give you a way out in order for you to endure it. Pero you are humble to say, Lord, wag niyo naman pong payagan. No? Just in case pinayagan niyo, Lord. Ano sabi ng Lord? Deliver us from evil, please. Huwag niyong hayaan yung palatuntunan ng dyablo parang mabafulfill pa. Sa halip, Panginoon Diyos, iligtas mo ako. It's like this. Simon, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Di ba sabi ng Lord, watch and pray that you will not fall into temptation. Tama? But the spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi niya, so hindi siya nag-pray. But, in other words, pinayagan ko. Si Satan, pinayagan ko. But, I have prayed for you that your faith may not fail, and once you have turned again, strengthen your brothers. Yes, papayagan ko, pero hindi i-deliver kita from evil one. Nakuha ninyo? Kaya naman, after that, ano sabi ni Peter? Nakakatuwa sabi ni Peter, kaya I'm telling you, sabi ni Peter, be of sober spirit. Lagi kayo alerto. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour.
Lagi kayong alerto. Alam nyo, tayo lahat, may prone tayo matukso. Lagi, kahit nagsiservice na lang, kahit na in the very presence of God, natutukso pa tayo. Pag magpe-pray ka na, si Lord nakausap mo. Bilang isipin mo, ano kayang tingin na sa akin? Maganda ba yung pagkataas ko ng kamay ko? Cute ba ako? Kanta na lang. Ganda ng boses ko, di ba? Kumakanta ka na lang. Mananatili sa'yo, liling. Pinaririnig mo pa sa tabi mo. Grabe, tukso na agad. Pero, uy, tumahimik ka nga. Tumahimik ka nga. Sa Lord ka lang mag-pray. O nga po. Kaya minsan, alam nyo, aaminin ko sa inyo, nangyayari din sa akin yan. Mas kumakanta ako. Minsan, hindi na ako kay Lord kumakanta, sa katabi ko na eh. Tapos sabi Lord, tumahimik ka. Opo, Lord. Hindi na lang ako kakanta kay Lord. Tayo dalawa lang mag-uusap. Sorry, Lord, sorry. Kasi, iba yabang natin. Nakuha ninyo? Kaya Lord, ingatan niyo po kami. Huwag niyo kaming pahintulutan, sa pagkain na lang. Lord, thank you sa pagkain ito. Napakatapat niyo sa amin. Pagkain, ano ba yan? Ang alat naman. Hindi ka ba marunong magluto? Tukso na agad. Pagkain pa lang yun. Yung iba naman, sa sobra naman sarap. Lord, thank you. Ang sarap. Ang takaw naman. Walang control. Ayaw din ng Diyos yun. Kaya, Lord, lead me not into temptation, but deliver me from evil. Nakuha ninyo? Kasi Peter was saying to us, Beloved, do not be surprised. Kasi yung temptation, dalawa yan. Yung palayo sa Diyos at palapit sa Diyos. In other words, it can be a temptation for you to sin or to fail, or temptation to strengthen you. It begin trials to strengthen you, kasi yun ang word na perasmos, to strengthen you, to para lalo kang lumago at patunayan ng lakas na binigay sa'yo ng Diyos. Yung sabi niya, which comes upon your testing. Kaya yung word na temptation is also testing. As though some strange things were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exaltation. Kasi when temptation comes, gusto ng Lord nakafocus pa rin tayo, na nagpupuri tayo sa Kanya. I get easily tempted also. Pag nape-pressure na ako, minsan naiinis at nagagalit ako. Kasi sabi ng Lord, no. Always ask God's strength. Lord, tulungan mo ako dito. Naalala ko, there was a time na pray ako ng pray kasi biruin nyo, makakakwarto ko kasi in the past, dahil mga Christian naman kami, pastora, may pastora, ganyan. Kung kwarto ko, pastora. Kakwarto ko, nasa US ako. Kasama ko sa kwarto, roommate ko, babae. Naintindihan niyo ba yun? Naku, iyak ako na, Lord, maawa kay Soki, niligtas niyo ako dito. Hindi naman dahil sa tuksuhin, kaya lang, kahit anong pangit ko, Lord, alam ko naman. Di ba? Hindi mo alam ang pwedeng magganap. Nakuha ninyo ibig sabihin, Lord, kaya ingatan nyo kami. Kaya bigla sa amin, Lord, tumawag ka ng ibang kapatiran na tumira kasama nyo dyan. Tumawag ako ng ibang kapatiran. Pinatira doon, 3 na kami. So at least na-protected na. Nakuha ninyo? So, sabi ko, ay, salamat, Panginoon Diyos. Kasi, tapos lagi ako umaalis. Pumunta na ako sa labas, doon ako nag-aaral. Hindi ako nag-stay doon sa kwarto. Kasi, siyempre, kung dalawa na lang kami, kahit alam ko, Christian siya, matibay din, nagpe-pray din, ako nagpe-pray, hindi mo alam ang pwedeng gawin ng Diablo. Nakuha ninyo? Kaya, alis na lang ako. Kasi sabi ng Bible, flee from temptation. Takbo ka rin. Yung iba, alam na nilang tukso yun. Barkada, pupunta pa, dadaan, patitignan ko kung malakas ako. Ay, nahatak na naman ako. Nahatak na naman ako. Lord, patubarin ninyo ako. Di ba? Lord, lead me not into temptation. Mamaya, lalapit na naman. Huwag na, iwas ka na. Punta ka na sa ibang daanan. Di ba? Huwag ka nang manatili doon. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya listen to this, friends. Sa dami nating problema ngayon, the same thing is being said to every one of us. And I will end. Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap. Lahat tayo. Bakit? For it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Itong mundo na to will be filled with so much worry. Sobrang daming pag-aalala. Ang sabi ng Lord, sobrang stress. Sobrang naghahanap na lang ng paraan for pleasure para lang makatakas. And sabi ni God, ang tanging solusyon, keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Pray. Pray. Let me end with a story. There was a minister traveling papuntang Europe. At nung nagtatravel siya, meron siyang nakasabay na Christian din na bata. Sabi ng bata, Pastor po pala kayo.
Ako po, Christian din po ako, pero Pastor, pwede niyo pa akong pag-pray. Lagi po kasi ako nalalaglag. Lagi ako nagkakamali, lagi ako natutumba, lagi ako nadadapa. Pastor, pag-pray niyo naman po ako. Hindi na pinag-pray niya. Mamaya konti, pinakita niya. Kumuha siya ng ballpen at nilagay niya doon sa Bible, sa gitna. Asawak niya ganyan. Tingnan mo yan.